Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Today is Saturday. So magre-record lang po tayo or magagawa po tayo ng isang video regarding on the Social Security System SSS sickness. Kung paano po mag-compute po ng ating sickness benefit hope or how much po yung makukuha nating benepisyo kapag once tayo po ay nagkasakit at nag-file po tayo sa SSS. So para at least alam niyo na po kung paano po mag-compute. Pero dahil nga po may online account na po, automatic na po malalaman na po ninyo kung magkano po yung inyong makukuha. Pero as much as possible, alam po natin mag-compute. So ituturo po natin kung paano po mag-compute ng sickness benefit. Okay, so andito po tayo sa ating table. Ito po yung example po ng ating contribution. So sinasabi nga po, pag tayo po ay nagkasakit, kailangan po ma-notify o makapag-submit po tayo kagad within 5 days kapag home confinement po. Kapag sinabi po ng doktor na pwede po tayo magpagaling through bahay, ayun po ay tinatawag pong home confinement. Paano po kapag once sa hospital confinement na po, is within 12 months po yata po ang nakasaad po doon as per the SSS ruling. Okay po. Pero dahil sa video na ito, ang focus lang po natin is to compute kung paano po mag-compute ng sickness benefit. Okay. So dito pinapakita po natin na okay. So dito meron po tayong example na kapag ang ang member or yung ikaw po ay nagkasakit po, kailangan malaman po natin yung date of sickness po natin. Example po dito, the member gets sick or injured on or before on August 2023. So example lang po natin is 1. So kung home confinement po tayo, dapat within August 2 to 6 ay makapag-comply na po tayo ng mga requirements po natin o mo-notify na po yung SSS regarding sa sickness po natin. Okay, so example, nakapag-comply na po tayo. Then also, ang approved po sick leave po natin is 15 days lang po na sinabi po ng doktor po ng SSS. So, hindi po natin susundin yung approved na binigay po sa atin ng hospital doctor, kundi po yung doktor ng SSS kung magkano po yung i-approve niya. Dito po, in example po natin na meron po tayong 15 days na na-approve po. Then, pinapakita ko lang po sa inyo itong example na contribution po natin na meron po tayong tagpi-tagpi na yung year 2021 at yung year 2022 ay kompleto naman po yung ating hulog. So, sabi nga po, aalamin nga lang po natin yung semester of contingency. Dahil nga po nagkasakit po tayo noong August 2023, ang ating semester of contingency is yung July to December 2023. So lagi pong quarterly ang ating ang bilang, hindi po yan by month, kundi quarterly or semester po. Then, ano po ba yung 12 months of period na binabanggit po na sa SSS? So, dahil nga po ang semester of contingency natin is July 2023, magbibilang po tayo pabalik ng 12 months. From starting June 2023, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, July 1, 2022 to June 2023 po yung ating 12 months of period. Okay, ito po yan. Alright. Then, kailangan po natin malaman yung ating monthly salary credits. So, yung monthly salary credits na yon sa 6 months, okay? So, sinasabi po within the 6 months, okay, ay 17,000 po ang ating monthly salary credit at wala naman pong pagbabago. Kaya po, ang kukunin po natin na monthly salary credits ay yung 17,000. Then, kailangan po natin makuha o makompute yung total monthly salary credit na ita-times po natin sa 6 months. Okay? Then, 102. Then, after that one, ay kailangan po nating makuha yung average daily salary credit
kung saan po natin i-divide natin by semester po or yung 180 days po. So, meron po tayo na compute na 102,000 divided by 180 days. Ang makukuha po natin is 566.67. Yan po yung ating average daily salary credit. And now, kailangan po natin makompute yung ating daily sickness allowances o yung allowance. So, by 90% of average daily sales credit, kukunin lang po or kukumpitin lang po natin yung 566.67 times 0.90%. At makukuha po natin yung DSA na 510. And ito na po yung gagamitin natin pang multiplication by 15 days. Kung how many days po yung approved ni SSS doctors. So, dahil meron po tayong 15 days, compute po natin 510 times 15 days is 7,650. So, ito po yung ating magiging sickness benefit due na papasok po sa ating cash disbursement account. So, dapat po sa online, meron na po tayong disbursement account para at least ita-transfer na lang po ng ating online SSS yung approved benefit, sickness benefit. Okay? So, ganito lang naman po ka-simple yung computation. Pero dahil nga po sinabi ko po kanina, dahil meron po tayong online account at doon na lang po tayo mag-a-apply at i-upload po lahat ng ating mga requirements. So, meron pong tayong ginawang video regarding on the procedure, yung procedure and requirements, and paano po ba i-apply through online. So, sa mga hindi pa po marunong or yung mga, sabi natin, talagang mga oldies but goodies, aminin na natin na hindi pa tayo marunong, magpaturo po tayo sa mga nakakaalam. Yung mga apo-apo o yung mga kaibigan natin marunong pong maggamit po ng inyong SSS online. So, sa mga wala pang na account, magpagawa po tayo. Valid ID lang po naman ang kailangan po dyan. Then also yung inyong SSS number. Ganyan lang naman po kasimple yung ating yung ating computation ng sickness benefit. And that's it, folks. Alright, so sa mga nalilito at kulang pa po ba ang explanation, magsabi lang po tayo at magkakaroon po tayo ng live session po kung paano po magpa-compute. So, I need your comment kung kailangan natin gumawa ng isang live computation po or mag-sample po tayo ng computation galing po sa inyo, yung mga inyong contribution, pwede po natin gawa yan. Hanggang dito na lang po at pakipanood po yung ating ibang video regarding sa SSS sickness benefit. Okay, so sa mga nagustuhan po yung ating video regarding the computation of sickness benefit ay maraming salamat po. I-like nyo na lang po itong video na to, i-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan and sa wall ninyo, sa Facebook, and also huwag pong kalimutang i-follow po yung ating Facebook page na Paulo Garces. And TikTok, Paulo_Garces. And ito pong YouTube, mag-subscribe po tayo. Huwag nyo na pong kalimutan yung notification bell. And meron po tayong mga priority member na kung saan po ay pwede po kayong pwede po tayong maggawa ng inyong live video. Gagawan po natin ng ng mga live stream kung saan ay pwede po kayong magtanong. Ito po yung priority VIP po natin to para sa inyo. Magkano lang naman po, 25 pesos lang naman po yan. 25 pesos yan, yung budgets po natin. Then also, siyempre, kung gusto nyo pong laki-lakihan, meron din naman po tayo. Okay, so that's all, folks. And this is your host, Paulo Garces. See you on my next video. See you. Bye.